Hello mga ka-trip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Nakapag-renew na po ba lahat ng mga business owners? Or nakapag-apply ka na ba ng iyong new business permit para sa iyong pinaplanong business last year at i-ooperate mo na siya ngayon? Nakapag-apply na ba? Tapos na ba? So sa amin naman mga ka-trip na mga old or for renewals lang ay mas mabilis ang proseso or mas madali compare sa new. Mas maraming requirements ang new eh. Tapos, may nagtanong dito sa ka-trip natin na magkano daw ba ang ginastos ko sa renewal ng aking business permit. Actually, mga ka-trip, nandito yung aking 3 business permit para sa aking 3 pwesto or 3 business. Hindi naman po malaki talaga ang binabayaran ng ating business permit or renewals. Kasi, pag sinabing business permit kasi, kumbaga, lahat na yon ng requirements sa pagkakaroon ng business permit or sa renewal or sa new, kaya siya lumalaki. Bibigyan ko kayo ng example lang. Hindi ko kasi masabi yung akin mismo, yung binayaran ko exactly, kasi for for privacy. At saka iba-iba po kasi yung iba-iba po kasi yung computation. Baka kasi magkaroon ng basihan yung mga ka-trip natin na, oy, kay ganito, ganun, bakit kay ganito, ganun, or ganun. Iba-iba po ang computation, depende po sa kung kailan kayo nag-start. Sorry. Dahil ako ay may ubo, di ba? So, depende ang computation kung kailan ba kayo nag-start. So, ibig sabihin ng depende sa computation, depende ang babayaran nyo kung gaano nakatagal nag-ooperate ang inyong business. So, ibig sabihin kasi, mas matagal, mas kumikita na siya, mas nag-grow na siya compare doon sa pang second year mo pa lang, pang third year mo pa lang. Ganun po siya at mag-i-start siya palagi doon sa pag-start mo, pag-apply mo ng new sa first year mo. Sa unang beses na pagkukuha mo ng permit, doon mag-i-start palagi kung magkano ang iyong magiging business tax, kung magkano ang iyong initial capital sa iyong business. Natural kung ang business mo ay nag-capital ka ng 1 million, hindi mo yun maiko-compare doon sa nag-start lang ng 50,000. Tapos depende pa palagi sa category ng business. Iba-iba kasi, iba yung nasa trading, iba yung nasa, let's say for example, sa food. So magkaiba. Bigyan ko lang kayo ng example mga ka-trip para mayroon lang yung parang basis. Pag sinabing business permit mga ka-trip, ito na yun, di ba may kasamang plate pag na-release na. Yung ganito, ito yung kompleto ng business permit. Sa LGU lang po ito ha, sa munisipyo or sa city. Iba dyan yung ating certificate of registration naman sa BIR. Labas yun. Ito ay business permit lamang sa ating munisipyo lang. Kung saan nakatayo ang iyong business. So, bigyan ko kayo ng example lang mga ka-trip. Dito sa business permit na pag i-release sa'yo, marami po tayong mga fees, mga fee na pagbabayaran muna. Lalo na po doon talaga sa mga new. Mas marami po kayong asikasuhin, kailangan bayaran. Kaya kung halimbawang hindi mo ine-expect, akala mo ganito lang, medyo malakihan ka dahil doon sa mga fees. Pero yung doon sa business tax talaga ng business mo, maliit lang naman mga ka-trip. Pero to give you an idea, mga 10 to 20% ang ini-increase ng ating business tax yearly. Correct me if I'm wrong, pero siguro more or less na sa ganon. Depende sa situation kung naging maganda ba ang takbo ng business mo, kung lumaki ba ang gross mo, or stay or mababa or matumal. Depende po doon palagi sa iyong i-declare na gross nung previous year. Halimbawa, ngayon 'di ba, nag-renew ka 2026. Kung magkano ang gross mo the whole year ng 2025, doon nakabase ang pag-increase ng iyong business tax or babayaran. So, mabalik tayo doon mga ka-trip. Bakit lumalaki ang ginagastos natin or binabayaran natin sa ating business permit? It's because mga ka-trip, doon nga sa tinatawag na fees. Halimbawa, example lang mga ka-trip, barangay fee. Yun, may babayaran ka. So, hindi ko alam sa inyo. Example na lang natin. Start sa, halimbawa siguro, hindi ko sure sa mga Quezon City or sa mga syudad kung magkano kasi. So, mag-example na lang tayo. Halimbawa, start yan sa 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1,000 o kung magkano man. Hindi ako sigurado at hindi ko sure kung sa Makati kung magkano ang barangay fee nila. Kung may barangay fee na tinatawag doon. Next is yung permit to operate mo. Yung permit to operate.
Yan, fee yun siya. So start, hindi natin alam kung magkano at depende sa business mo. Kung ang fee mo ba dyan ay 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, depende. Kasi kung factory naman yung business mo or napakalaking business, I'm sure malaki din ang permit mo. Permit to operate yun siya, ang fee mo na babayaran doon. Then, ito na si business tax. Ito po yan mga ka-antrip, yung mga kinds of fees. Sample lang po ito ha. Disclaimer, example lang ito para magkaroon ka ng idea kung ano ba yung mga binabayaran sa sinasabing business permit. Doon sa mga new at mga nagpaplano pa lang at nag-aatubili nga dahil kung magkano babayaran o gagastusin. So, business tax, ito na yan, pangatlo. So, yung business tax natin ay nakadepende palagi sa business natin at kung magkano yung gross mo on your previous year. Halimbawa, 2025, magkano gross mo? So, i-compute yan doon ng collecting officer kung magkano ang itatax sa'yo. Halimbawa, lumaki naman ang bonggang-bongga. So, I'm not so sure. Siguro, start yan ng 10 to 20 to 30. Depende, hindi ko po alam sa ibang mga city, lalong-lalo na kung sa ibang mga line of business. Pero yung sa atin, on my personal, dyan yan nagre-range sa 10 to 20% ang increase kung nag-increase talaga ang growth ng iyong gross sales. Okay, next, meron tayong tinatawag na sanitary inspection fee. So, kung meron nun sa inyo o kung meron sa mga LGU yan, so meron yan. So, start yan, halimbawa 100 or 125 or 150, depende pa rin sa business mo kung ano yung iyong line of business. Meron tayong annual building inspection. Kung ang building mo ay napakalaki or maliit lang, so baka 50 pesos lang yan sa'yo. Kung light material lang, kung maliit lang yung iyong pwesto, yun, may ganyan tayo. Kung medyo malaki, halimbawa 120 like mine or 150, depende rin yan sa location mga ka-antrip. Kung ikaw ay nasa city na progresibo o nasa syudad, ay hindi mo yan maiko-compare doon sa mga munisipyo lang, nasa munisipyo o nasa barangay. Siyempre mas maliit yung mga nasa barangay kasi maliit na yung pwesto. Yung, kumbaga yung halaga ng building mo ay hindi naman ganun ka mahal or kasing halaga nung mga nasa syudad. Next natin, meron tayong mga annual certificate, may mineral certificate, may building structure, may electrical, may mga ganong fees mga ka-antrip. Kaya ang total niya medyo lumalaki. Pero kung inaalala nyo kung magkano babayaran nyo sa permit, maliit lang po yan mga ka-antrip. Nakaseparate pa doon, may babayaran ka pa sa fire. Wala dyan ang fire kasi nakahiwalay na dito sa amin ang babayaran mo sa fire. At kung new ka man, required po na meron kang mga fire extinguisher. Kung isa lang, okay, sa amin dito sa store ay dalawa. Dahil nga, iba ang permit ng repair shop at iba rin itong store. Kaya dalawa ang aming fire extinguisher. So, ganun mga ka-antrip ang laro or ang mga binabayaran sa ating business permit. Siyempre, hindi natin i-compare dito yung mga corporation, mas malalaki yun. At yung mga malalaking kumpanya, mga ka-antrip, mga pang small time lang ito na mga nagbi-business kagaya sa atin mga ka-antrip. So, binigyan ko lang kayo ng idea kasi, excuse me ulit, para kay Kuya Dar Official na nagtanong kung magkanong ginastos. So, last year po, basta ang idea ko po, ang ibibigay kong idea sa inyo at tip po, your previous year is iba na ang babayaran mo on your next years. Kasi nga, kung magkano ang kinita mo on your gross sa previous year mo at saka I'm sure taon-taon na lumalaki o nag-grow yung iyong business, kaya lumalaki ang iyong business tax. Pero lumalaki man siya, hindi siya ganun kalaki. Maliit lang naman, pero nakadepende sa gross mo. Kung halimbawa nag-10 milyon naman din ang gross mo sa iyong previous year, ay medyo malaki talaga yon ang iyong magiging tax. Kasi halimbawa yan nga 1 million, sabihin na natin na kung mag-increase lang ng 10%, meron kang 100,000 na business tax, tama ba? Kung nasa 10%. So, nakadepende po palagi sa iyong line of business or sa iyong gross or sa growth ng iyong business po.
Pero ang palagi nating tandaan, wag po kayo mag-atubiling kumuha ng business permit dahil po ito ay napaka-importante kung kayo po ay may business. Saan siya napaka-importante? Sa paglo-loan. Dahil po ako ay nakapag-loan na sa DTI at sa bangko ng 3 times. Palaging hinihingi ang business permit at hinihingi nila at kailangan nila na ikaw ay nag-operate na ng iyong business na yan ng 2 taon. Kaya una pa lang ay kumuha ka na ng business permit. Hindi ibig sabihin na unang sabak mo pa lang, syempre meron tayong period na testing period, di ba? Bawa nalagpasan mo na yun, ang 1 year nag-testing ka, on your second year magpa-permit ka na para mag-count na yun kung gusto mong makapag-loan. Bakit ka maglo-loan? Para pang dagdag kapital or pag-expand ng iyong business. Ganun kasi nangyari sa amin mga kantrip. Loan ng loan para makapag-expand. Kaya kami nakapag patayo ng pang third branch na hindi pa naman nag-o-open, but at least nakabili ng pwesto, ng property, tapos structure, nagpagawa. So malaki-laki din 'yon. Kaya doon siya napunta. At dagdag kapital na rin dito. So yun lang mga ka-antrip, kung bakit lumalaki, kung bakit ano ba yung mga binabayaran natin sa ating business permit bago siya lumabas na may business permit ka na. Ayan, yun yung mga idea kong ibibigay sa inyo. Thank you so much. See you on my next video. Comment lang po kayo kung may katanungan at kung kaya kong mabigyan ng kasagutan. Bye-bye!